Isang karangalan sa ating lahat na makasama ang ating butihing Sheikh sa araw na ito. Ang ating butihing Sheikh, isang karangalan sa amin Sheikh na makasama ka sa pamunuan ng Philippine Muslim Federation sa Qatar para sa aming programang Multaqa Ramadan Grand Iftar 2026. Sa tulong na rin ng Sheikh Abdullah bin Zaid Al-Mahmoud Islamic Cultural Center. Pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating lahat at saka sa Markaz na tulong nila para maibigay sa atin ang programa na ito. At saka karangalan sa aming lahat Sheikh na makasama ka sa aming programa bilang pagpapakilala sa hindi pa nakakilala sa ating butihing Sheikh. Ang ating butihing Sheikh ay si Sheikh Amrullah Diambangan. Ang ating butihing Sheikh ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, bachelor's degree on Da'wah Call, Theology sa Islamic University of Medina sa Kingdom Saudi Arabia noong 1995 until 2001. At former faculty ng King Faisal Center Islamic Arabic Asian Studies sa Mindanao State University, Marawi City, Philippines noong 2002 until 2008. At dati rin siyang translator ng Saudi Embassy sa Metro Manila noong 2008 hanggang 2011. At ang ating Sheikh din ay former instructor ng Arabic language sa Mahad Cavite, sa Dasmariñas, Cavite noong 2001 at 2011 hanggang 2012. At ang ating butihing Sheikh ay Masya Allah, kasalukuyang active mangaral sa pagturo sa tatlong Islamic Center sa Saudi Arabia, sa Riyadh. At Sheikh, jazakallahu khairan sa pagbisita at saka pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa Islam sa aming lahat, sa aming pagtitipon na ito. Isang karangalan muli sa pamunuan ng Philippine Muslim Federation sa Qatar na makasama ka sa araw na ito, sa aming pagtitipon na ito. Sa topikong ibabahagi niya sa atin patungkol sa mula sa pagpapatawad tungo sa pagbabago. Sheikh Amrullah, falyatafaddal mashkura ma'jura. Masyaallah. Takbir! Yan, gamitin. Ito na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان اللهم بارك لنا في هذا الاجتماع اللهم اغفر لنا وزدنا علما إنك أنت السميع الدعاء يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tunay na ako ay nagagalak dahil sa buhay ko ay nakita at nakarating sa lugar na minsay tumaan sa aking panaginip na sana makarating. Ang buhay ng isang tao dito sa mundo, hindi tayo mababawian ng buhay hanggat hindi mo makamit ano ang itinalaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nakalaan sa iyo. وهذا ما يسمى القدر. Before the creations of the universe, Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala has already written to His angel about the destiny of each and every one of us. قبل 50,000 سنة يكتب هؤلاء الملائكة ماذا سيكون لك.
Alhamdulillah, kasama ito at ako ay lubusang natutuwa, nagagalak sa mainit na pagtanggap ng Islamic Center ng Al-Fanar sa kanilang pag-imbita at sa inyong samahan ngayon dito ng mga organisasyon ng mga Pilipino. Inihiling ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang pagpupulong ito ay maging makabuluhan sa atin, maraming benepisyo na ating matutunan at kahabagan tayo ng Allah at patawarin tayo sa ating mga kasalanan, lalong-lalo na sa buwan na ipinagpala, sagradong buwan na kung saan nandito tayo ngayon sa buwan ng Ramadan. Ang aking ibabahagi sa inyo mga kapatid ay ang Ramadan mula sa kapatawaran at patungo sa pagbabago. Pagbabago. Okay, Masya Allah. Sino sa atin ang hindi nagbabago? Itaas ang kamay. Sinong hindi nagbabago? May kasabihan, kung alamin nyo o alam niyo, hindi mabuti sa isang tao ang hindi nagbabago. As they say, stupids are those people who don't want to change. Of course, change from bad to good. Because we know ourselves, hindi ba? Alam natin ang sarili natin. Nobody's perfect. May kabutihan tayo at may mga kasamaan tayo. Kaya ang Muslim, pinaglalabanan niya. Ano yung masama sa kanya na ito ay kanyang mabago? Isipin niyo ang buwan ng Ramadan. Isang buwan ng pagbabago. Sa ayaw at gusto mo, mababago ang lahat ng ano ang dapat mong baguhin sa sarili mo. Lalong-lalo na ang babaguhin dito ay ang paano tayo maging malapitin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. How to be closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. It is a month of returning back to Allah Subhanahu wa Ta'ala because we've been busy in this world with our family, with our school, with our job, and everything. Pero isang buwan na babaguhin tayo, kaya dapat lang may mabago sa sarili ng bawat isa sa atin. So kailangan natin ng pagbabago. At kung tutusin natin ang buwan ng Ramadan na ito ay kapatawaran ng Allah. Kung sino ang magbabago. Paano ka papatawarin ng Allah kung di ka magbabago? Hindi ba? Buwan ng Ramadan kung saan tayo ay mag-aayuno. Kung buwan ng Ramadan kung saan tayo ay magsasala ng tarawih. Buwan ng Ramadan kung saan tayo yung mga taong mahigpit na ayaw mamigay, oras na tayo ay magbago na para mamigay. Ang mga tao na hindi pa nagpapatawad o meron siyang mga hidwaan sa kanyang kapwa-tao, oras na para isipin mo ngayon na magbago ka. O ikaw ay makipag-reconcile sa kung sino yung mayroon kang mga, alam mo yun, yung sama ng loob sa iyong kapwa-tao. Dahil mga kapatid, sa totoo lang, ang buhay natin dito sa mundo, ang pagbabasihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kung ano ang nasa huli. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ang babaguhin o ang titignan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kung ano ang bandang huli na gawain ng isang Muslim na mananampalataya. Kaya tayo bilang isang Muslim sa oras dito sa buwan ng Ramadan kung saan tayo ay dapat natin bago. Hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana yubashiru ashaba biqudumi hada ash-shahr. Limadha? Lianna labudda lil muslimin aw lil muslimi an yafrah fi hada ash-shahr. Wa laysa kullu man yatamanna an yudriku hada ash-shahr yudriku illa man rahima rabbah. Hindi lahat ng kung sinong nagdanais na sana abutin niya ang Ramadan ay dumating siya sa buwan ng Ramadan. Ilang mga kamag-anak, kakilala at kaibigan natin na gustong makarating o maabutan niya ang Ramadan pero hindi pa ngayon nag-Ramadan o nakaraang linggo na hindi pa dumating ang Ramadan na bawian na ng buhay. So you are lucky, I am lucky. We are all lucky and we should thank Allah Subhanahu wa Ta'ala for this great opportunity that we have given us a chance to return back to Allah, to ask repentance and ask forgiveness. And to ask the great blessings that we will achieve in this month of the sacred month of Ramadan. Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, haythu aynahu yaqul yubashiru ashaba biqudumi hada shahr Ramadan fayaqul
وَقَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ قَدْ افترض الله عليكم صيامه وأن الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب الجحيم وتغلق أو تغل الشياطين وفيه ليلة خير من 1000 شهر فمن حرم خيرها فقد حرم. Wallahi mga kapatid, very challenging ang hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang tao dapat siya sa pagdating ng Ramadan, bago dumating ang Ramadan, pinaghahandaan niya ito. Dapat mayroon tayong pinaplano. Ano yung dapat nating gawin sa buwan ng Ramadan? Kung nagpaplano tayo sa minsan, pag gusto mo pumunta sa isang lugar o may bisita ka na darating na gusto mo na siya ay pakitaan ng mabuti, dahil ang turo ng Islam ay pakitunguhan ng mabuti ang iyong bisita. And if you prepare something for someone who is your guest, who is beloved to you, of course you will prepare something. What about Ramadan when it comes? Na ito mismo ay hindi lang bisita. Biyaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Magbibigay ng kapatawaran, habag, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ipinagkaloob sa mga nauna. Haven't even you realized in yourself that this Ramadan was not even given to those people's generation before us? Tayo lang. Bakit? Ang mga nauna, sila ba ay nandoon ng isang gabi na sila ay 83 years, the competition of the scholars, 83 years and 4 months ang Laylatul Qadr. Wala sa mga nauna. Dito lang sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakaswerte at napakamapalad ng bawat isa sa atin ngayon na naabutan natin ang buwan na ito. So sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng pagdating nito, dahil sabi niya, dumating na sa inyo ang buwan ng Ramadan. Buwan ng puno ng pagpapala, habag, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaatasan ng bawat isa sa inyo na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ya Allah, alhamdulillah. Ballagtana fi hada shahr al-mubarak. Limada? Lianna fi shahr al-Ramadan ماذا يكون؟ تغلق تفتح أبواب الجنة. Binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. At sinasarado ang pintuan ng impyerno. At dito rin sa buwan na ito, kung saan ang mga shayatin ng kampon ni Satanas ay ginagapos sila sa buwan ng Ramadan. At dito rin matatagpuan ang gabi na kung saan ang gabing ito o gabing pagpapasya na Laylatul Qadr ay mas mainam sa 1,000 buwan. Mas mainam, afdal, it is not equivalent to the 1 year or 1,000 years, but afdal. Isn't tafdil. Mas mainam pa kaysa sa 1,000 taon ang gaganapin na gagawin mong kabutihan sa isang gabi sa buwan ng Ramadan kung ikaw ay nasa Laylatul Qadr. At dito rin, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kasawi ang palad ang sino mang siya ay pinagkaitan ng kabutihan ng Ramadan. At ang sino man ang pinagkaitan ng kabutihan ng Ramadan na hindi niya natamo, tunay na kalugian sa kanya. Pinagkaitan niya ang sarili niya. Hindi siya nagbago. Wala siyang ginawa. So mga kapatid, sabi natin, oras ng pagbabago sa buwan ng Ramadan. Kahapon, kagabi, sabi ko sa sarili ko, ano na ba ang nabago ko sa sarili ko? Alhamdulillah. Hindi na ako masyado nag-iisip ng masama. At least okay na yun. Kasi pag nag-iisip ka ng masama, magta'udhu billahi minasyaitanir rajim, okay na yun. So step by step, hindi, alam natin, we cannot just change in a day. Rome wasn't built in a day. It takes time. Mahirap magbago na basta yun ang mangyayari. Hindi pwede yun. It takes time. Kaya nga, tignan nyo ang Ramadan. Pinag-utos ba ng 3 days lang? 1 day or 1 week? No. 29 or 30 days. Kasi alam niya ng Allah na mahirap na magbago. Pero kahit pa paano mga kapatid, kailangan natin talaga mabago mula sa kasamaan patungo kabutihan. May tanong tayo rito. Dito sa hadith na binanggit natin kanina.
the hadith that was related by Abu Hurairah from the book of Nisa'i. So, sa kitab na ito, sabi dito, Tuftahu abwabal jannah. May katanungan tayo ito. Tuftahu abwabal Jannah. Bubuksan ang pintuan ng paraiso. Ito ba ay nangangahulugan na ang sinong namatay sa buwan ng Ramadan ay tatanggapin siya sa paraiso dahil ito ay bukas ang mga pintuan ng paraiso? Sagot, mga kabataan. Sulong, mga kabataan. Palagay nyo, sa buwan ng Ramadan, pag sinong namatay dito sa buwan ng Ramadan, tatanggapin ba siya diretso sa paraiso dahil bukas ang mga pintuan ng paraiso? O ano ang ibig sabihin na ang bukas, nakabukas ang mga pintuan sa paraiso? What did you understand from this hadith? I won't volunteer anybody from the audience. Bakit tahimik na tahimik kayo? Dito mo kayo. Ha? Sige nga, takbir! Yung malakas, takbir! Masya Allah, siguro isang oras. Kakain na tayo. Kung mahigit pa isang oras. Oh, sagot! Nobody? Wala man lang. Isa sa inyo na nag-isip, ito ang sundalo ng Islam. Ano ang pangalan mo, bro? I didn't really understand it much, but Wow, Masya Allah. Okay, pakibigay yung ano. Para marinig ko yung system natin doon. Okay? You didn't really? the thing that I didn't really know what you said in Filipino, but what I understood was that you couldn't really change in a Ayan, singular. so pwede yan, pwede yan. So it takes like months, days, and even years Aha. to fully change. To fully change. Yeah, What do you want to change? anything. Anything. Like what in particular? Like anything good, bad, something. Anything good, bad, even bad you want to change? I mean, the good you want to change? No. I was thinking of turning good, like trying to build like something good. I was trying to get a good habit. And I don't really have anything to say now. MashaAllah. I want you to give the microphone to your father. Yes. Give it to your father. Nari, pimbol yung na Amerikan wawata kay Niman. Wari sinig panda. Iman to, naskan niyan sa sagyang kaya pa kay siya. Awas to, nagdakan sa butay ni si Bagay. I didn't understand, actually, what he wants to emphasize, what he wanted to say. And I think the father understood. Ari, kali, piyas ka na, pag-isil ka. Somebody wants to volunteer from here. MashaAllah, Dayang. Did you understand my question? So you were asking Yes. what would happen when the gates of Jannah were open, and you were asking if it means you automatically go to Jannah, right? Yes, good. Well, what you mean by the gates of Jannah are open does not mean you automatically go to Jannah, because that would be too easy. I think it Oh, means mashallah. that it's Huh? a month where you can use this opportunity to be forgiven and increase your chances to go to Jannah. Really? Yeah. Who told you that? Your father or from the Google? No, my father's the one. Huh? Your father is sitting over there. Okay, so what? From the Google? No, Huh? I'm taking notes. MashaAllah. Takbir! Very good. Nice answer. That's true. It doesn't mean that when you die in the month of Ramadan, you will go directly to paradise. Of course, it depends on your good deeds. Di ba? Alam naman, diretso ka pupasok sa paraiso. Maski ikaw ay Muslim. Maliban na lamang kung ikaw ay mabuti ang gawain mo at napatawad ka ng Allah. At hindi rin nangangahulugan na pag hindi ka namatay ng Ramadan, namatay ka sa hindi Ramadan, pero kung mabuti ang gawain mo, pwede ka rin pumasok sa paraiso. It's not a big deal. Pero ang punto doon, kung bakit open ang mga pintuan ng paraiso, mga kapatid. Ang punto rito, dahil sa buwan ng Ramadan, dito ang pinakamaraming dapat sagrado na mabuting gawain na dapat pakipagpaligsahan natin. Gawain natin. So it means a great opportunity to each and every Muslim to do such good deeds. Because the gates of paradise are open. So there are a lot of opportunities that we have to perform during the month of Ramadan. Magpatawad, magbigayan, magbigay ng pagkain, dumayo sa mga katulad nitong pagtitipon,
magbasa ng Quran, makipag-usap ng magbuti sa kapwa-tao, magbago, lahat yan daan patungo sa paraiso. At batid nyo ba na ang pagdayo ninyo rito ay isa ito sa daan sa paraiso? Subhanallah. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min manzilihi wa huwa yatlubu al-ilma fa huwa fi sabilillah." Takbir! Anyone who comes out from his house, going to a place where there's a gathering for the sake of Allah, they talk about Islam, about the words of Allah, and also the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except that they are in the path of paradise. So this is the way to paradise. Ya Rab, alhamdulillah. Okay, so paano naman daw ang mga pintuan ng impyerno ay sarado? It doesn't mean that someone who dies in the month of Ramadan, they are not allowed to go to the hellfire. Huh? Huh? What? Explain, young boy. You're looking to the Google. No, okay, what? Just look at me, stare at me right now. Okay, I have a question to you now. Or someone else from your... Yes, you, yeah. It doesn't mean that someone who dies in the month of Ramadan will not enter in the hellfire? What do you think? Your idea. I want your idea. Okay, it's a very broad idea, but similar to his idea that if you the meaning of the part that it says in the month of Ramadan the gates of Jannah are open, it means it gives an opportunity for people to repent, to do better or to do more good deeds in the month of Ramadan, so they can. Inshallah. Good. Okay, the next question is about the gates of the hellfire are closed. Okay? So do you think that someone who dies in the month of Ramadan, they will not enter in the hellfire because it's closed? What is your idea on that? I think no. What do you mean no? I don't think so. Ang gagaling ng mga bata ngayon dito sa Qatar. Sana all. How old are you? 16, turning 17. 16 years old. Your cousin? No. Friend of yours? Friend. Good. Mga kapatid, ganun din, dito kasi sa buwan ng Ramadan, kung bakit sabi ng mga pantas ang mga pintuan ng impyerno ay sarado, dahil dito dapat yung kalimitan na ginagawa ng mga haram ay kukunti lamang ang nagagawa sa buwan ng Ramadan. Lalo na kung ikaw ay totoong Muslim na nagsasagawa ng mga gawain ng Islam. Lalo na halimbawa yung mga diretso natin, yung mga marites. Kailan mo ng mga marites? Kailan ninyo? O, di ba? Sa buwan ng Ramadan, yung mga marites, dapat sila mag-isip na bawal din magmarites sa buwan ng Ramadan. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه قال من لم يدع قول الزور وعملا به فليس لله حاجة أن يدع طعام وشرابه. Anyone who does not avoid anything what is indecent acts, indecent and bad words, Allah does not need that you are hunger, your thirst during the month of Ramadan. So what did you understand with that? Sige nga, subukan ko kayo ulit. What did you understand? Oh, magaling itong mga bata talaga ito. Kanino anak ito? Isutan ko yung tatay mo kung sino mas matalino sa inyo. Nandito tatay mo? Saan dito? Huwag kang mahiya. Mashallah, brother. Nahuli ka ngayon. Pumayag ka o hindi, gusto ko malaman kung sino yung pinag-uunan ng ugat. Ugat mo yun yan, di ba? Sige bro, bigay mo yan. Kasi talaga matapang ka ikaw sa sagot. Ngayon, no. I want your father to answer the question, not you right now. Your opportunity is already done. Sige bro, ano yung tanong ko ulit? Una sa lahat, tiga saan po kayo? Sa Mulundo. Ha? Mulundo. Mga maranaw siya rin. Eh, siya rin hindi rin. Mga maranaw. Ang lawa ko ba rin? Ang tanong, hindi mo maranaw. Hey, bro. May nga mimirigan ng mga wata iwesi sa Qatar. Ha? Mga anak pala ito ng mga maranaw? Akala ko mga Amerikano? Ha? Okay. So, neno ka, maranawang tabit nila para sa mga pwede maranaw si Chef. O, inyo ko no to
So, ikira Ramadan na lalakaban sa mga pinto o narara. Ino mga din. E man to, na ay magyakang ka, o wag na answer ka, o sinay magyiparo lawatakan. Kataon yan din. Ibibigay ulit sa kanyang anak. Sige. Adam, Oh. you can answer that? Oh, Adam. You know the answer? Huh? Why is it closed? Do you mean to say that during the month of Ramadan, the gates of hellfire are closed? What does it emphasize? What does it mean? What did you understand with that? The meaning of the gates of hellfire closed. Yes. I think it more means that this Ramadan is an opportunity to forgive our sins. Uh-huh. And to abstain, to abstain from bad. Yeah. And to do more good. Basically, the meaning of the gates of hellfire being closed does not mean you're exempted from going to Jahannam at all, but it's more of an opportunity to forgive your sins and to lessen your chances to go to Jahannam. Mashallah, mashallah. Takbir! Mga dakan mo malugi ang yang atis isariyad. Mga papasan sa mga tayo. Mga kapatid, mashallah. Sana yung generation namin noon katulad ng generation ngayon. Bakit iba yung generation namin noon? Noon kasi kami, aywan ko, yung iba-ibang tinuturo ng teacher namin noon. Tinuturo lang yan sa amin, bayang Magilio, ako ay Pilipino. Di ba? Okay, so mashallah, punta na tayo dun sa hadith, na pinakapunto ng hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Fafihi, yun pala, yung hadith na yun. The devils are trained. Ibig sabihin, nakagapos ang mga shayatin. So, anong ibig sabihin nun? Katulad din ng sinabi ni Adam. Mashallah. Sa Ramadan na ito, ang gawaing mga haram, hindi natin napapagbigyan ng maraming gusto natin gawin. Kasi Ramadan eh. Magpapapigil yun eh. Like for example, those people who are watching bad on the social media, it's about time for you to change. Ramadan na ngayon. Respect Ramadan. The spirit of Ramadan. And then, you will avoid yourself looking at haram. Even speaking evil at haram. So, dito sa buwan ng Ramadan, dapat nakakapag-iwas ang mga Muslim na gumawa ng mga ipinagbabawal. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang sinabi ng mga pantas. Hindi ibig sabihin nakagapos, ang Satan nakagapos, hindi na yung lalapit sa'yo. Bakit? Dito sa inyo ngayon na nandito, hindi rin ba kayo nakakapag-isip ng masama o gagawa, hindi ba wala nakakagawa ng haram? Pag Ramadan? Meron wala? Meron wala? Meron wala? Meron. Nakakagawa pa rin tayo ng haram. Nakakapagsinungaling pa rin tayo. Nakakagawa pa rin tayo ng haram. Pero, ang punto doon yung minimize. At dito sa buwan ng Ramadan na kung saan, dito rin ang Laylatul Qadr. Na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang gabing ito ay kasing mas mahigit pa kaysa sa 1,000 buwan ng paggawa ng kabutihan. One time, there are some among the groups or Sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they came to the Prophet of Allah and they said, they did not complain, they just wanted to ask, oh Prophet of Allah, you know, there are some other generations before us, they lived in this world for more than 300-400 years. And for your information, Prophet Noah lived 1,050 years. 950 years only in the form of the field of da'wah. Prophet, man? No. Noah. 950 years only in the form of da'wah. Conveying the message of Allah to the people, to the humanity, and to the people around him. But don't you know that there are only few among the people who obeyed and followed the teachings of Noah? Ilan? Ilan lang yung naniwala kay Noah? Sige daw. Ilan yung naniwala? Dahil rampay sa magato sa tao. Only 84, some other 63. Kukunti lamang ang naniwala kay Noah. 950 years, hindi umabot ang 100 na tao ang naniwala sa kanya.
tayo ngayon na magdaawa ka na punta kayo dun sa Islamic Center, bro. Hindi sila naniniwala. Huwag ka dun pumunta. Mga ano yan. Baka ma-insultot pa ako dun, hindi ako makapagpigil na masuntok ko sila. Dandaanan mo na hindi maniwala yung tao tapos makikipag-away ka. No. Your message is only to convey the message. That is your task and that is your duty. The one who gives guidance is the one who created us. So, si Noah, sa 950 years, before da'wah, meron siyang 50 years. Then after da'wah, 50 years. So, yun ang sinabi ng calculation ng mga pantas. And they ask the Prophet of Allah, how can we compete with those people, the generation before us? They lived hundreds of years. So they performed a lot of good deeds. Whereas we, as the Ummah of the Prophet Muhammad, only 60 to 70 years. Pinakamahaba na yung 100 years na kung sino umabot ng 100 years. Then the revelation of Allah, the book of Allah, revealed to Prophet Muhammad, Inna a'atayna kal-kawthar. O Muhammad, we have given you the Kawthar. Isang inuman o paridi doon sa paraiso na pang sino mang makainom doon ay hindi kailanman siya mauhuhaw. Ang sabi ng mga pantas, ang Kawthar na ibinigay kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay lahat ng kabutihan na hindi ipinagkaloob sa mga naunang mga propeta, kay Propeta Muhammad lang ipinagkaloob. At kasama dyan ang Laylatul Qadr. You know, in Laylatul Qadr, hindi lang yung sinasabi natin na kung ano yung mga ginagawa mo dyan na madudoble. Kasi dito tayo dapat maghingi ng dua sa Allah. Dahil dito pwede mabago ang ating mga destiny. How is that? For example, your destiny for the coming year, you will marry at the age of 20 years old. And you, at that night, you pray to Allah subhanahu wa ta'ala. And then you pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you more, to give you something better than what Allah has already decreed upon you. That year or that night, it will change everything if Allah accepted your dua. Sa Laylatul Qadr po, ano ang itinalaga ng Allah sa atin? Ang gabi ng kapasyahan na pwede mabago ang lahat sa ayon sa ating mga panalangin na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito natin makikita na napaka mapalad ang sino man na abutan niya ang buwan ng Ramadan. Dahil napaka maraming pabuya, napaka maraming biyaya ang ipinagkakaloob at ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit sino sa atin, sa mga taong gustong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Mula sa kapatawaran. Papatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haythu annahu qala Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fi riwayatin ukhra man qama Ramadan. شوف الفرق بين هذين الحديثين. الأول من صام, those who fast in the month of Ramadan. The other hadith, man qam, those who performed. In Ramadan you don't need only to fast, but you need to وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Makipag-unahan tayo ng kabutihan. Saan? Sa maraming kabutihan. Dahil dito sa mundo, actually marami tayong pinagpapaliksaan na nakikipag-unahan tayo. Di ba? Pero ang tunay na dapat tayong makipag-unahan ng kabutihan ay ang paggawa ng kabutihan na kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. I swear to Allah, those of you who came here and you intended that Allah will forgive you and you want reward from Allah subhanahu wa ta'ala, yaqulul malaika qumu maghfiran lakum, maghiwa-hiwalay na kayo at kayo ay napatawad ng Allah sa inyong mga kasalanan. And this is our aim. This is our goal. To please Allah subhanahu wa ta'ala. A kind of a gathering like this is one of a kind. It's a very rare and very
very beloved by Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa tayo nag-iwalay, papatawarin na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. And you know, Adam, there is no best place on earth except a kind of a gathering like this. And you know what? It is because the prophets of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, He ordained His angels to go down on earth and find those people who gathered together from different places, different tribes and nations. They gathered together only for the sake of Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala granted them His mercy and His forgiveness. Subhanallah, nandito ka na sa buwan ng Ramadan ng pagpapatawad, nandito ka pa sa lugar na kung ikaw ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kasalanan. And wallahi, and I swear to Allah, mga kapatid, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bil jannati farta'u." If you passed by a gardens of paradise on earth, stay and listen. Ano yung lugar na yun? A kind of a gathering like this. Saya pagkadika, apagkarnak ang mukarna o manusia. We can find the tranquility and peace of mind in a kind of a gathering like this. Because you hear the words of Allah. Nothing else. And the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because this is the food of our soul. This is the food of our heart. Kung may pagkain ang katawan para ikaw ay maging malusog at masigla, ang pagkain ng puso ay ang pakikinig ng mga aralin sa Islam. Ang mga salita ng Allah na ang Muslim ay kailanman ay hindi siya nagsasawa. Bakit? Haythu anna Uthman ibn Affan yaqul, "Idza tahurat qulubukum ma syami'at min kalami rabbikum." Pag ang inyong mga puso ay tunay naging dalisay, na totoo ang inyong mga puso, tunay na hindi ito nagsasawa sa pakikinig sa mga salita ng Allah. Dahil hinahanap-hanap yan ng tunay na Muslim na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. And I would like to congratulate each and every one of you who gather here today for the sake of Allah and not for the sake of something else. Okay, so nakuha na natin yung sinasabing kahalagan ng hadith na yun. At sinabi dun sa hadith na yun, ano sinabi? Ang sino mang pinagkaitan ng kabutihan. Ang Ramadan, kailangan dito ay maggumawa ka ng maraming kabutihan. Kaya ito na nga yung oras ng pagbabago eh. You see, daily routine, magbabago natin ang sarili natin. Oras ng pagkain, pag-uopisina, oras na tatabi ka sa asawa mo, sa pagtatrabaho mo, sa lahat magbabago. So, pinakapuntong dapat natin baguhin dito ay ang sarili natin mula sa kasamaan nito patungo sa kabutihan. Ngayon, paano sa pagpapatawad? Nang papatawad tayo, inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us of all our sins. Pero mayroon tayong katanungan. Bakit, Ustad? Ano ang katanungan mo? Nagpapatawad ang Allah? Oo. Sa sino mang gustong humingi ng kapatawaran. Ngayon, palagay nyo, mapapatawad ba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao na sila rin ay may mga hidwaan at hindi nag-uusap-usap? O meron siyang mga kalaban? O siya ay hindi nakikipag-usap sa kanyang kapwa-tao? Wallahi mga kapatid, problema ito. Ikaw gusto mo papatawarin ka ng Allah, gusto mo kahabagan ka niya, gusto mo pumasok sa paraiso, ang problema mo, hindi mo pa naareglado at hindi mo pa natatapos paano nakatanggapin ang iyong mabuting gawain. How is that? Paano yun? May mga tao na akala nila, tinanggap ng Allah ang kanilang mga mabubuting gawain. Akala nila, tama na ang ginagawa nila. Pero, ang masaklap dito at hindi mabuti ay yung tao na siya ay mayroon siyang hidwaan sa kanyang kapwa-tao. Mada yakun fi hadal hadith? Hadith rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratayn. Look at this, the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawmul Ithnain wa Yawmul Khamis. Fayaghfiru li kulli abdin mu'min. Yes, I agree with that. Illa abdan bainahu wa baina akhihi shahna.
فيقال اتركوهما لماذا حتى يفيا أو يصطلحا. Look at and listen to this hadith. The deeds of people are presented to Allah subhanahu wa ta'ala in His heavens twice in a week, on Monday and Thursday. The angels of Allah, they report to Allah Almighty every Monday and Thursday to give the deeds of the servants of Allah. Every believing Muslim is forgiven of their sins. Alhamdulillah, may Allah forgive our sins. Except, hunaka istisna, maliban. Kasi may mga tao na gusto mapatawad ng Allah, pero ayaw magpatawad sa kanyang kapwa-tao. Peligro na siya bay. Naambot sa imong kinabuhi, na akala mo nasbakad sa sana sa mapya kay amal at karimaan wallah na sumasa nakas sa kasanaan ka. Pagsisisi sa bandang muli. Anong sinabi dito? Leave them until they reconcile. So ibig sabihin, sabi ng mga pantas, hindi matatanggap ang gawain ng sinumang bawat isa sa atin hanggat hindi niya inariglo, tinapos ang hidwaan nila, ang kanilang misunderstanding. Ay ito, badila po siya tumulak sa tumanay. Ano yun? Maranaw term yun, yung tumulak sa tumanay. Ibig sabihin, someone na talagang hindi na niya kinakausap ang kamag-anak niya. Sa Tagalog, itinakwil ang kanyang pamilya. Sa English, Adam. Anybody? Ano yung itinakwil sa English? Ang Inglesero. What do you mean by it? Oh, very good. I want to try. Come on. What's your name? Come. Muhammad. What is itinakwil sa English? If I were to guess, it's tranquility. Nagpa-fasting talaga ito siya. Okay lang yan, nagpa-fasting. Ha? Oh, mashallah. Rito. Ito si Yusuf. Try and try until you succeed. Maybe vanish. Maybe vanished. Maybe perished. Oh, yun, isa dun. Come on, young boy. Mashallah. Alam mo, nakakaingit kayo dito sa kata. Ang mga anak niyo mas matatalino kaysa sa inyo na mga tatay. Ha? Maski yan lang napuno niyo. Okay, what's your name? My name is Zion. Zion. Where are you from, Zion? Philippines, Marawi. You're from Marawi. Oh, you're from Bayang, Lano del Sur. Yeah. Tunay masusua ka. Good. Okay, Zion. What do you mean in English, meaning sa Tagalog na itinakwil niya? Ties of kinship. Ha? Ties of kinship. The ties of kinship. Okay, ties of kinship. Yung bigkisin, ang ugnayan. Okay, that's true. Pero ano ang antonym ng ties of kinship? Yun ang hanapin natin. Antonyms. Di ba? Breaking the ties. Yes! Mashallah. Takbir! Yeah, breaking na ito yung ties natin ngayon. Breaking the ties of your kinship. Sa tawat tumiyulak sa tunganay niya, ang sabi ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man na siya na pinutol niya ang ugnayan niya sa kanyang kamag-anak, tinulak niya, tinalikuran niya, breaking the ties of his relation to his relative, Allah subhanahu wa ta'ala will not accept him and will not forgive his sins, and he will not even enter in paradise. Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Qati'ur Rahim la yadkhulul jannah. You ask those mga ustad na nandirito. Wallahi, that's true. Ang sino man na siya ay itinulak niya, hindi nakikipag-usap sa kanyang kamag-anak, kapwa-tao, Muslim, lalo na kamag-anak niya, ilan sa atin mga dito. Sasabihin ko to sa mga Maranaw, kasi sa inyo sa mga balik Islam, o kahit anong tribo, Tosog, Marayaw, Mauno-unol mo, mga Maguindanao, lugdap ka din sa Sulchatian, okay lang yan. Pero ang punto natin dito,
yung mga hindi nagpapatawad sa kanyang kamag-anak, wallahi, parang mas mabigat na mas malay-argar ka sa dunia, hindi sa akhirah. Ibig sabihin, mas mahal mo ang mundo kaysa sa akhirah. Kasi ang may mga tao, na minsan may namit mo, ay patawarin mo na siya. Nabaliw, amaliw, walang kwentang mga mabubuting yung gawain. Isipin mo ba, sasabihin niya ba siya, maski nabuhay ang tatay ko na nandyan ngayon, hindi ko ipapatawarin. Ako, bila. Kaya sumat, miyatay na pag bubuhayin pa niya. Matindi, ano ba problema mo? Lupa lang. Pera lang. Politika lang. Napatay. O gusto kong asawain yung anak niya na naunahan ako ng kwan. Abroad. Kasi nag-abroad na engineer na ako na hindi. Sige, naunahan niya ako, napapatayin ko yan. La ilaha illallah. Where are we? Oh, you Muslims. In the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ba? So, pero I'm still, mashallah, positively thinking that inshallah someday, somehow the young generations of today, you will change. You will change what is the present situation right now. Kasi dapat tayo magbago. Magbago tayo. Sabihin mo to sa sarili mo, ako, magbabago, ya Allah, baguhin mo ako. Kung ikaw madaldal, baguhin mo yung pagdadal mo. Kung ikaw lagi nagagalit, Allahu Akbar, nagagalit. Sino ba sa inyo dito ang hindi nagagalit? Itaas ang kamay. Walang nagtataas ng kamay, kapatid na Ibrahim. Ibig sabihin lahat nagagalit. Do you also even angry? You, young boy, I'm asking you. Yeah, do you angry? Do you angry or you don't? Oh, you see, bata pa yan, nagagalit yan. So, ibig sabihin, how about you, cameraman? Do you angry? Oh, really? Wallah, you're an example to the ummah. Come on. You don't agree to your wife? Really? Sometimes. Only to your wife sometimes. To other people, okay, huh? 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 MashaAllah. Gir kathir, wife. MashaAllah, very good. This is the life. That is life, yeah. Inevitable. We cannot avoid that to be angry, right? Mga kapatid, oras na siguro tayo ay kakain. Kakain na ba? At dito na tayo magtatapos. My last message to each and every one of us, I'm including myself, kailangan nating magbago. Panahon ng pagpapatawad sa Ramadan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapatawad. Papatawarin niya ang sino man gustong magbago at maghingi ng kapatawaran. At kung sino man na siya ay nandito sa buwan ng Ramadan, kailangan din tayong magbago. Mabago mula sa kasamaan patungo doon sa kabutihan. Ang pinakalas na dito na hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na gusto kong ibahagi sa inyo, at ito ay para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kamusliman. Subhanallah, wallahi, I love this hadithul Qudsi, the words of Allah that was related to us by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What did the Prophet said? An Ibn Anas radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, haythu annahu qala, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubaka anana as-sama wa fastaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, law ataytani biqurabil ardi khataya thumma laqitani لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها بأرض المغفرة. Allahu Akbar. Mga kapatid, napakaganda ng hadith na ito. Huwag lang ikaw magtambal sa Allah. Tignan niyo ang pagmamahal at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. And I want to make this English so that the young generation, the young men who are here right now, they can understand. Allah subhanahu wa ta'ala said in the hadith Qudsi, O my servants, as long as you call upon me and I put your trust and hope in me,
I have forgiven you of all your sins, and I don't care. I don't mind. O son of Adam, as long as you call upon me and you ask me for forgiveness, I shall forgive you, and I don't mind. O son of Adam, even, look at this, your sins to reach the clouds of the sky, and where you want to ask forgiveness of me, I would forgive you, and I would not mind. Ya Rab. O son of Adam, were you to come to me with sins nearly as great as the earth, and were you then face me, meet me in the day of judgment, ascribing no partner to me, and I would bring you forgiveness nearly as great as it. Subhanallah, may Allah forgive us. May Allah change us from bad to good. May Allah accept all our good deeds. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kataballahu ajrakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.